Good morning, another farm, another day po tayo ngayon. So dito po tayo ngayon sa bayan ng Lopez, Quezon. Pupuntahan natin ang isang property na matatagpuan sa Buena Vista, Quezon. So hali po kayo at puntahan natin. Okay, nandito na tayo sa bayan ng Buena Vista, Quezon. Ang Buena Vista, Quezon po ay sa fourth class municipality na mayaman sa likas na yaman katulad ng tubig, dagat, na mga farm, nyugan. At the same time, ito po ay mayroon din silang mina dito ng ginto na halos sa Quezon ay dito lang matatagpuan sa Buena Vista. So kanina po ay almost 1 hour po yung ating biniyahe papunta po dito sa property. Ito nga po pala yung right of way ng property. Ito pong right of way na ito po ay magiging kalsada po kasi donated na po ito ng mga nandito sa harap. So yan po ay wala pong magiging problema po tayo. So ang ating pong pupuntahan ay isang napakagandang resort o campsite na sa palagay ko ay magugustuhan po ninyo. Okay, so andito na tayo sa loob ng property. Ito na po yung ating pupuntahan at bibisitahin. Shoutout nga po pala kay Mr. De Guzman ng LA, California. Ito po yung property na gate na papasok at saka palabas. So may fencing na po siya. Malapit din po ito sa kalsada. 5 minutes simula po dito papunta sa kalsada. At ang mga tanim po dito ay may mga iba't ibang klase. May mga hardwood din tayo katulad ng nara. Tapos sa mga pot bearing trees naman po ay may mga nyog tayo dyan. Mangga, kainito, guyabano, star apple. So halos lahat po ng mga pot bearing trees ay mayroon po dito. Kagandahan po dito talagang mga maliliit pa yung mga pot bearing trees at alam natin na soon lalong dadami ang buongan nito. Shoutout nga po pala kay Sir Roms, ang ating pong client na malapit na po ang schedule ng kanyang site tripping. Ito po yung ating ginagamit sa team building, kaya mayroon na din po dyan dito kasi ito pong property ito talaga ay camping site. So kaya mayroon po niyang mga ganyang lubid na tinatawag nating spider web. So dito makikita natin talagang punong-puno po ito ng mga pot bearing trees. Nakapagitan po ito sa mga niyog. At makikita natin napaka overlooking po ito sa dagat itong property ito. Itong part na ito yung left side natin na may banyo, may male female dyan. Kaya separated naman yung lalaki at babae. Then mayroon din po dyang liguan at mayroon din po dyan toilet. So iba yung liguan kaysa dun sa toilet na ginagamit pag tayo nagsi-CR. Ito nga po pala ay 10 minutes lang ang layo sa barangay hall at saka sa eskwelahan. Okay, shoutout din po kay Sir J, ang ating mga subscriber po. Yan. So ipinapakita po natin yung toilet. Paki-subscribe po ang aming YouTube channel para updated po kayo. So ito naman po yung line ng water. So makikita natin na linya ng tubig papunta doon sa toilet. So ito po ay patay pa yung tubig kasi hindi po ginagamit ngayon. So yan, may mga rest house na po yan, may mga kubo na pwede na po ulit kayo tumanggap ng mga bisita. So pathway din po siya. So shoutout po kay Ma'am Catherine Ariki, mga client po natin.
siya po ay nasa Japan ngayon. So ito po yung makikita natin mga rest house. The same time, mayroon na din po siya sa taas na tulugan. So tumatanggap po kasi dito ng 24 hours na gustong mag-swimming. Kasi dito po ay may pool, tapos may swimming pool. Yan. Yung taas po niyan ay makikita natin. Napakaganda ng ambience po dito mga Pwede po sa mga dahil napakalakas ng hangin dito sa property ito kasi nasa mataas tayo. So sa loob po niyan makikita natin yung bed. Yan. Sa mga nagka-campsite, yan po, pwede po kayo mag 24 hours. Then may bintana. Napakaganda naman po dito at peaceful po dito sa lugar na ito. Kaya po ay maasahan po ninyo na hindi po kayo, wala pong magiging problema. Yan, nakikita natin yung dagat, napaka-fresh mga ka-farm. Yan, yung mga lahat na nakikita po ninyo ay part po yun ng property. Ito nga pala po ang resort na ito ay hanggang sa ngayon ito po ay tumatanggap pa ng mga bisita na gustong mag swimming ay nag-a-accept pa po sila dito. Kaya lang po ito ibinebenta kasi hindi na ma-manage may ginong owner ng property. Kaya yun nahihirapan na kasi matanda na po siya. Kitang-kita naman natin yung dagat. Napakasarap ng pumesto dito sa ito, rest house na to. So napakalamig po dyan lalo na sa gabi at mawawala yung lahat ng problema mo. Ito po yung pang-apat na kubo na aming pinuntahan. So mayroon pa din the same nung unang kubo. May mga higaan, pwede ang isang family dito. I think mga 10 katao pwede po dito. Tapos dyan sa labas nandiyan yung overlooking ng dagat. So yung dagat po, tabi din po tayo ng dagat mga ka-farm. Kasi kaya sabi ko ito ay beach resort kasi mayroon itong beach. The same time may swimming pool din po dito. Yan lahat ng mga nyugan dyan ay included do sa binebenta natin na property. So lahat po ng mga upuan dito, lamesa, lahat po yan ay kasama na doon sa bentahan. Yan, yung mga nandyan po. So shout out din po kay Sir Emery Franco, kay Sir Emmanuel Tadeo. Sila po yung mga palaging sumusubaybay sa ating YouTube channel. Yan. Ito naman po yung area para dun sa pag may mga activity po kayo. Like team building. So pwede po dito mag-start ng discussion. At ang kagandahan nga po talaga ay napakaganda talaga nitong property ito. Kung may kakayanan po kayo mag-develop talaga ng property, the best na masasabi ko po sa inyo na napakaganda nitong property ito. Hindi po kayo magsisisi once na binili po ninyo. Napakaganda po ng dagat. Pwede rin po ito lagyan ng tulay papunta doon sa kabilang bundok. Pwede rin kayong gumawa nito. Madami kayong pwedeng magawa dito sa property ito kasi nung kabilang bundok dyan ay kasama din doon sa property. Yan. So kitang-kita po natin napakaganda. Carabao grass po yung damo. Pero yung paakyat po doon ay yung left and right po ay kasama yan doon sa property. May bakod naman po siya. So punta tayo doon sa baba. Yan, ito pong pathway na ito. Ito po yung pababa naman papunta doon sa dagat. So kung natatakot kayo doon sa at baka magkamero ng tsunami o something na lumakas ang bagyo,
kayo ay matabunan ng alon, hindi po ito kasi mataas po ito dun sa dagat. Nasa sa inyo na po kung maglalagay din kayo ng bahay doon sa dagat. Pero ang masasuggest ko po ay pwede natin lagyan ng madaming cottage yung baba. So ito po yung hagdanan. I think more or less mga 100 steps po yan. So yun naman po yung line ng tubig ng water. Kaya tuloy-tuloy po yung tubig dyan. May makina po dyan. Pag binuksan, hinihit-hit po yung tubig. Papunta po doon sa taas sa mga maliligo doon sa banyo. At diretso doon sa swimming pool. Yan. So more or less mga 100 steps I think yung hagdanan. Yan. So makikita na po natin yung dagat. So, ayun dyan na po yung swimming pool ng dagat. Yan ito pong swimming pool na ito, once na may gagamit, may tubig po ito. Napakaganda po niyan kasi kalapit lang niya yung dagat. Pag gusto niyang maligo dito sa pool, yan, katulad po nito. Ito po yung ano niya, na kapag may tubig. So ito naman po, pwede ninyong dagdagan dito ng swimming pool. So hindi lang po natapos. At dito naman sa side na kaliwa, pwede natin lagyan ulit ng another na rest house or kubo na pwedeng parentahan. So ito na po ang mismong tabing dagat ng property. Yan. Mayroon po silang niligay na kawayan at saka yung upuan na semento. Hindi, ito po ay kinulang lang sa pondo kaya hindi po natapos. So kung mayroon po tayong pondo, magiging maganda ito at magiging isa sa pinakasikat dito sa Buena Vista, Quezon. Pero ito po ay sikat na dito sa Buena Vista, Quezon, lalo na kung ito ay mapapaganda natin. Yan. May mga bato-bato lamang po siya dito sa tabi. Pero dito pag pumunta ka po doon sa dagat, wala na po siyang bato. Ano na po siya? Buhangin. Mabuhangin na. So kung halimbawa mayroon tayong budget, yung mga batong-bato natin yan, pwedeng alisin yan at ilagay doon sa tabi. Kasi yan naman po ay nabubuhat. Ang kagandahan dito, makikita ninyo, walang mga bakawan. Pwedeng i-develop ng maganda talaga. Ang mahirap pong i-develop yung may mga bakawan kasi bawal po na alisin yon. Pero dito po sa ating property na tinignan, makikita ninyo, yan. Napakahaba po ng tabing dagat po nito. Kaya kung halimbawa naman at nanaisin ninyong magbenta ng portion dito sa property, pwede din po. Kasi ang lot frontage po ng dagat nito is nasa 1,000 meters. Ganon kahaba ang frontage. Yung nilalakadan po natin ito ay isa frontage pa din po yan. So halos 1,000 meters ang lot frontage. Kaya yan, napakaganda talaga ng dagat na ito. Doon sa mga client natin na gustong mag-invest po ng mga property at gusto ng tabing dagat, kita naman po natin na ito yung buhangin. Pag inalis natin yung mga bato, yan po ang lalabas. Ganyan po yung buhangin. Yun doon sa mga client po natin na gustong mag-invest ng property, try po ninyo ito. Napakagandang investment. Kasi yung mga tabing dagat na katulad nito ay napakamahal na ng value po. 1,000 na per square meter, 1,000 pataas na po ang per square meter. Dito po sa property ito ay hindi pa ho ganun ka mahal
Kaya masasabi ko sa inyo na worth it pa na gamitin natin or bilihin natin dahil pwede nating i-develop ito. Pag i-develop natin ito, pwede rin tayong magbenta kahit lote-lotehin natin. Yun ang kagandahan dito. So yan, pinapakita naman natin po yung tabing dagat. So kung ano ang mayroon doon sa tabing dagat, napakahaba ng lot frontage. Yung kamundukan niyang yan, yung left na yan, kasama po doon sa property. So yan, yung may mga bato-bato na pwede nating alisin yan para gumanda lalo itong property ito. So kasama namin and si Tutoy, yung po yung naglo-locate ng muhon. Kaso hindi natin makita at nasa itaas na bahagi ng konti. Wala naman kasi dito sa baba. Nasa taas ang hindi namin mapuntahan yung taas kasi nga masukal. So pwedeng palinis yan. Napakaganda ng view nito kung malinis yung bundok na yan. Simula doon sa bundok, makikita natin napakaganda ng view niyan. So yan, simula dito hanggang doon sa nakikita po ninyo doon na tinutuo ng bata. Pupuntahan na po natin mamaya ang frontage. Makikita niyo na napakahaba, napakaganda po niya property. Worth it na bilhin po itong loteng ito. Shoutout nga din po kay Hans Maurel po. Siya po ay nasa United Kingdom ngayon. Doon sa mga client po natin na laging sumusubaybay po sa atin. Yan, napakaganda ng dagat talaga niyan. So kay Sir Tony Falcon na time to time, pag may mga property po tayo ni-upload ay talagang tinitingnan po niya at baka magugustuhan po niya. Yan, kita po natin ang property, ang daming dagat, napakaganda. Wala ka nang mahihiling pa dito. Kasi yung price naman po ay hindi ganun kamahal. So hindi naman po ito ganun kamahal. Kaya pag naayos po ninyo, naalis-alis yung mga batong yan, magiging buhangin po lahat yan. Pag i-develop, pwede na po kayong magmahal ng property o pwede po kayong magbenta. Ito nga po pala ay 2.6 hectares itong property ito na matatagpuan sa bayan ng Benavista. So ito pong property ating tinitingnan ay tabing dagat. Yan, ito na po yung portion ng hangganan. Hanggang doon po, doon sa pinuntahan natin, may yung tao doon na pinatigil ko at sabi ko ay doon siya para maipakita ko sa lahat ng manonood ang lot frontage nitong property. So itong kaliwang ito, atin itong part na ito, magiging sa inyo yan. So sa lahat ng client natin na gustong mag-invest, kindly send us a message dun sa ating WhatsApp Viber para masagot ko lahat po ninyong katanungan. Ito po ay isang beach resort with pool na matatagpuan sa bayan ng Benavista. May farm ka na, may dagat ka na, mayroon ka pang investment na napakaganda. So paki-like and share and comment na din po kung may mga property po kayo na gusto ninyong puntahan namin. At the same time, kung may mga property po kayo na gustong ipahanap sa amin, so pwede po tayong magkasundo at pag-usapan po natin. So sa lahat po ng mga subscriber namin, kami pinalubos na nagpapasalamat sa tiwala na lagi po ninyo kaming sinusubaybayan. So ulitin ko po, ito po yung property na 2.6 hectares matatagpuan sa Benavista, Quezon. Ang presyo is 12 million. So sa lahat ng client natin, tumawag na po kayo at magsadya po kayo sa aming opisina para sa ganon ay makita ninyo ng personal. Pero ito pong mga property na ipinapakita natin, kung ano po yung nandito sa video, ito rin po yung makikita natin sa personal. Thank you so much and
Have a good day.